Lahat tayo may horror stories tungkol sa baha. Ako, nahulog ako sa Imbornal habang naglalakad sa baha nung kinder ako. Major childhood trauma ko yun. Naundoy din ang pamilya ko. Marami pang mga Pilipinong nawalan ng ari-arian, kabuhayan at mahal sa buhay dahil sa baha at bagyo. Hindi lang ngayon nangyari yan, dati pa. Ang Maynila matagal nang binabahayan. Noong 1914, may malaking bagyo na nagdala ng baha sa Maynila. According to this old newspaper, it was 3 times higher than the biggest flood ever recorded from 1867. Lumubog ang Escolta, Santa Ana, Santa Mesa, Malate at iba pang lugar sa Maynila. Lumubog ang Luneta. 10 tao ang namatay over 2 days. May na-electrocute. Yung bagyo nagdala rin ng baha sa Pampanga, Rizal at Tayabas. Kahit nung panahon ng Hapon, binabaha ang Maynila. Malamang sa probinsya, hindi siguro masyadong problema ang baha. Mali, binabaha din sila. This article from 1906 talked about a flood that damaged a road connecting Calamba, Bay, and Los Baños. It referenced a flood that damaged the area in 1899 with the water level rising 13 feet higher than the usual level of Laguna de Bay. The U.S. Army Corps of Engineers worked on the road with a budget of 35,600 pesos. This article from 1910 talked about a flood that damaged property in Zamboanga with water rising 5 to 8 feet from street level. Sabi ng mga nakatatanda nung panahon na yon, hindi pa sila nakakakita ng ganong kataas na baha. Noong 1912, may bagyong sumalanta sa Negros Occidental. May mga nalunod at nawala ng ari-arian. Maraming daan ang nasira, kinailangan tumulong ang pamahalaan. Sa Butuan noong 1906, bumaha ng grabe. They were under 6 to 8 feet of water for a week. According to this news article, ang mga manobo, they don't store food. They harvest from the land when they need it. At dahil sa baha, ilang linggo silang walang makain. Noong panahon na yon, meron bang mga kaso na hindi maayos ang trabaho ng mga engineers at nasayang ang yamang bayan? Meron. Noong 1909, may dam at irrigation project ang Public Works Bureau. Ang laki ng budget nila, 300,000 pesos. Pero noong 1911, nagkaroon ng baha, nasira ang dam. Hindi naman nagnakaw yung mga engineers, hindi lang sila magaling, kaya inalis sila sa serbisyo. Noong 1927, nagdala ng baha ang isang bagyo sa maraming baryo sa Nueva Ecija. Rivers swell to levels never seen before, ang sabi ng headlines. Ang culprit daw, ang mga hindi maayos na irrigation projects. Ano ang ginagawa ng gobyerno dati para maghanda para sa baha? Noong 1920, may attempt na magkaroon ng flood control project para sa Agno, Tarlac at Pampanga. Pero ang sabi ng article, wala daw tayong experienced engineer to handle a flood project nung panahon na yon. So, nag-alat sila ng 50,000 pesos para sa investigation at survey. Bahala na si Batman sa implementation. Sa Lubao noong 1943, nagkaroon na ng flood control project na makakatulong din sa mga farmers at fish pond owners sa Guagua, Florida Blanca, Santa Rita at Bacolor. Ang sosyal ng budget, 500,000 pesos. In 1937, President Manuel Quezon created the Flood Control Commission. In 1943, yung Public Works Minister na si Quentin Paredes nag-issue ng flood stamps, fundraising para abuloy sa mga nasalanta ng baha. Around the same time, gumawa rin sila ng plano to regulate the inflow of Laguna Lake into the Pasig River para hindi ito umapaw at hindi magdala ng baha sa Maynila. Suma-suma, 1800s, 1900s, bumabaha na. Maraming buhay, ari-arian at kabuhayan ang nawala. More than a century ago na yon. We should have the technology to manage this, right? Ang tanong, are we just going to keep writing, reading stories of flood tragedies? Or do we finally find the collective will to end corruption and to demand more of our public servants tasked to protect us from the fury of floodwaters? O, diba? Meow meow.